Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang mapagpalang araw ho sa inyong lahat mga ka-Isabelenyo. Panibagong edisyon na naman ang sumasaimpapawid para sa ating programang Isabela Connect ka dito. At bago ho tayo magsimula ha mga kababayan, ngayong araw ay doble ang atin hong kasiyahan o kagalakan. Ipinagdiriwang po natin kasi ang unang taon ng pagsasaimpapawid ho ng Isabela Broadcast Center o IVC. Isang taon na po tayong katuwanghan ninyo ha sa pagbibigay ng tapat na serbisyo publiko, paghahatid ng impormasyon at pagiging boses ng bawat Isabelenyo. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagtitiwala. Kaya naman bilang bahagi ho ng ating anibersaryo, isang napakagandang balita o good news ang atin hong hihimayin ngayon. At syempre kasama ho ninyo ako, ang inyong resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Mga ka-Isabelenyo, alam nating lahat na ang ating probinsya ho kasi ay kilala ho sa agrikultura. Pero paano nga ba natin mas matutulungan ang ibang sektor, lalo na sa mga rural areas na magkaroon ho no, ng sariling pagkakakitaan. Abay ngayong araw, pag-uusapan ho natin ang proyektong magbibigay ho no, ng bagong simula para ho sa ating mga kababayan sa pamumuno ho yan ni Isabela Governor Rodolfo Albano III. At upang ipaliwanag ho ang magandang balitang ito, narito ang ating ho mga panauhin mula ho sa Provincial Veterinary Office. Walang iba kundi sina Doc Helen C. Sevilla, ang ating hong Provincial Veterinarian, at syempre si Doc Mercy P. Arcana, ang ating home veterinarian 3. Siyempre, babatiin muna natin sila. Doc Helen, welcome back ho muli sa Isabela Broadcast Center. Happy anniversary, Sir Ezekiel. At magandang hapon po sa lahat ng sumisubaybay po ng ating programa ngayong araw na to. Ayan. And of course, may bagong mukha, no? Mula ho sa Provincial Veterinary Office, si Doc Mercy. Doc Mercy, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Thank you, sir. And magandang araw po sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon. Una-una ho sa lahat no, nako, nagpapasalamat ho ako kasi alam ho ninyo sila doktora ho no. Busy ho sila sa kanilang tanggapan. Actually, hinila ko nga lang ho sila para maipaabot no itong good news ho na ito mula ho sa atin hong Provincial Government of Isabela through the leadership of Isabela Governor Tito Albano. At para bigyan ho tayo ng mas malalim ho ng detalye mga doc no, sa ating hong good news para ho sa ating hong mga kababayan, ano ho ba ito? Ito ay isang livelihood assistance para sa ating mga rural women na ito ay pinondohan ng ating mga Provincial Government of Isabela. So ito po ay isang dispersal program para sa ating mga kababaihan. I'm just wondering no, paano ho ba nag-ugat no yung we all know na marami ho tayong mga programa no sa Provincial Government of Isabela, and kaiba ho ito mula ho sa usual na ho nating ginagawa at the same time sa national government. So ano ho ba yung nag-ugat, bakit meron ho tayong ganito? Ito ay nag-ugat, Sir Ezekiel, nung kami ay nag-propose ng budget sa UNDERGAD, sa Gender and Development Fund, na ang iprinopose namin ay isang livelihood assistance para sa ating mga rural women. Kasi alam naman natin na ang ating mga kababaihan minsan ay sila yung na hindi nabibigyan ng pansin. Kasi nakikita naman natin na usually ang nabibigyan gaya ng mga farmers ay yung mga kalalakihan. Pag nabibigyan sila ng mga abono, binhi, ganyan. Usually, mga kalalakihan kasi yung nabibigyan. So, naisip-isip namin na why not bigyan naman natin yung mga kababaihan ng pangkabuhayan. So, nag-propose kami ng livelihood assistance para sa ating mga rural women para makapag-avail naman ng ibang livelihood assistance na under sa GAD program. Oo, mas higit ho nating pag-usapan Drano yung
mga recipient nito hong livelihood assistance ho na ito. Pero ang tanong ho ngayon, kapag livelihood, ano ho ba yung ibibigay ho natin? No? Although may pahapyaw na ho tayo sa ating homepage kanina. Dr. Mercy, ma'am, ano po ba yung first step dito ho sa programa hong ito? Balita ko, no, merong yung ibibigay ho sa mga beneficiaries ay mga breeder pigs. So, sino-sino po ba yung mga pwedeng magbenta ho ng mga breeder pigs ho na ito? So, sir, with regards po dun sa pwedeng mag-supply magbenta ng mga breeder animals sa atin dito sa programang ito, ano po. So, hindi lang basta backyard po, pero hindi lang basta backyard racers. So, ang kaalaman natin when it comes sa backyard racers is usually yun yung mga nagpapalaki ng mga baboy na fattening ang purpose nila. Ano po? Pag dumating na yung 4 to 5 months na paglaki at naabot na nila yung market weight, so ito yung mga baboy na pwedeng ibenta na at katayin. Which is, dito sa programa natin na ito, ang pwede pong mag-supply sa atin is yung mga backyard na swine breeder racers na may karanasan na at kakayahan na makapag-produce po ng mga breeder stocks. Ano po? So, hindi lang basta baboy, kung hindi yung mga kalidad na breeder stocks po. In layman's term, yung mga breeder pigs ho na ito, hopefully nakakaintindi ho ng Ilocano yung ating mga kababayan. Ito ho yung mga alagang baboy ho natin sa mga, usually, ang nangyayari may mga nasa likod ng bahay, as in backyard nga in literal, ma'am. Meron ho kasi yung mga itim na baboy na pwede rin namang pang breeder, no? Pang anakan, parang ganun. So ano po ba yung particular na inahanap po ninyo, bibilhin ho ninyo na ibibigay sa mga beneficiaries? Sige, sir. So, unang-una po, syempre itong mga sinasabi nating breeder guilt o yung breeder pigs na sinasabi natin na nakaayon dito sa ating programa is kailangan unang-una ito ay malusog. At the same time, ito po ay kalidad yung baboy na ito na 80 kilos pataas ang timbang. Ano po? And at the same time, yung pong tag dito, yung kanyang edad is at least 5 months, 5 months ang edad. Opo. And isa pa po, sir, kailangan maganda rin yung kanyang breeding characteristics na tinatawag o yung physical na katangian para maging masabi natin na breeder pigs po breeder guilt po siya. Ano? So, isa na po dito yung kailangan yung kanyang likod, yung paa at binti ay matibay at tuwid. Dahil nga po, kapag ang isang gagawin nating inahin, ito po ay kailangan, unang-una dahil ito po ang magbibigay ng yung bigat ng katawan. Ano po, susuportahan niya yung kanyang pagbubuntis at pagpapasuso. Oo. Ayun. Ito yung breeder pigs ho na ito, yung high 4. Oo. Yung ipakita ho Puti. natin sa picture, no, yung hindi ko alam kung puti yun or Puti. pink or mink. Di ba? Yung high 4, yan, ganyan. Kasi ganyan. baka yung mga backyard dog racer natin, nako, meron akong malakas manganak pero black, ganun. Anong tawag ba sa ganung baboy? Usually kasi mga native na yung Native, karamihan oo. kasi na black Sir Ezekiel is mga native. So kung mga native yun hindi magandang anakan. Usually ang Oo. mga native is para sa fattening na lang siya. So ang hinahanap namin is yung mga tinatawag nyo nga na hyper or yung mga puti, lahi ng large landrace or large white, basta mga puti na alam natin na kasi ang mothering ability nila ay talagang maganda. Kumbaga, mababait sila pag sila ay nanganak at marami din yung kanilang ianak. Gaya nung sabi kanina ni Doc Marcy, napakahalaga sa isang baboy yung pagtindig niya kasi nga yung paa niya ang bumubuhat dun sa bigat ng katawan niya kapag siya ay nagbuntis. So talagang yun ang isang kino-consider namin pag kami ang namili ng mga panginahin. Oo, malusog-lusog kumbaga. Oy, sa ating mga viewers, kung may mga tanong ho kayo, lalo-lalo na kung kayo ho'y mga backyard dog racer ng mga high 4, abay pwedeng-pwede. Pero mga Darano, ano po ba yung mga dokumentong dapat ihanda no ng isang supplier o magbebenta ho no ng breeder pigs ho natin para patunayang ang kanilang mga baboy ay galing ho sa isang kasi ang isa sa wino-worry ho natin dito yung
African swine fever. So ano po yung mga kinakailangang dokumento na isusumiti ho nila? Unang-una, Sir Ezekiel, is dapat yung magbebenta sa atin is galing siya sa isang locally declared ASF-free na municipality or barangay, yung walang active case ng African swine fever doon. At saka dapat talaga is breeder backyard raiser siya, hindi fattening yung inaalagaan. Kasi yun nga sabi kanina ni Doc Marcy na may mga nag-aalaga na backyard pero pang fattening naman siya. So dapat breeder talaga siya, nagpapaanak na ang produce niya ay pwedeng pang-anakan din. And then at least RSBSA registered din sana siya. Oo. So, dapat yung mga magbebenta ay dapat RSBSA o registered. Pumunta na lang ako kayo sa mga MAU. No? Usually, mga farmers so naman is, mga corn farmers, palay farmers, rice farmers pala, RSBSA register. Oo. Pero kung hindi, magpa-register ho kayo para pasok ho kayo sa banga. Oo. Kumbaga, magpa-assist na lang sila sa kanilang mga municipal agriculturist office kasi doon naman ang naggagawa ng registration ng RSBSA. Yun nga yung aside ho dyan, Drano, para ho sa mga nagnanais magbenta, paano ho naman yung proseso? At hanggang kailan ho pwedeng magbenta? Hanggang kailan ho mag-uumpisa? At hanggang kailan ho pwedeng bumili? Kung yung mga gustong magbenta na po is pwede na po na nilang kaming i-kontakin sa aming hotline para ma-inspect namin yung kanilang mga alaga kung pwede nga talagang pang breeding yun. Kontakin lang kami ang aming opisina para mapuntahan ang kanilang mga piggery para makita. Kasi gusto din namin na yung ating mga ma-disperse ay talagang magagandang quality yung mga baboy na maibigay natin dun sa mga magiging recipient natin para maging successful itong programa na to. Maganda yun mag-inquire kayo. Naka-flash no, sa ating screen again, yung PVET hotline. It's 0917-152-3637. Ayan, may mga sasagot naman ho dyan, man, kung may mga mag-i-inquire. Kunwari, ako, pagkatapos ng programa natin, mayroon pala akong HIFOR. meron Tatawag sir. na lang ako sa inyo para palihim, hindi biro lang. Yes, So, pwede, meron hong sasagot. Yes, sir. Meron pong sasagot yan. Ang tanong ho naman ngayon, no? Meron ho kasi yung yung half. Naisip ko lang, meron kasi yung native at the same time HIFOR. Yung kalahati, yung black, then kalahati is puti or pink. So, ano yung status nun, ma'am? Pag ganun kasing lahi, Sir Ezekiel, yung kalahating native, kalahating HIFOR is tinatawag kasi natin yan na upgraded. So, kung magbubuntis man lang yan, ay hindi din ganun kadami yung iaanak. At saka yung laki nung magiging anak niya ay hindi ganun kalaki. So, mas gusto namin na yung sinasabi mo na HIFOR or yung purong puti sana para nang sa ganun ay maganda din yung ibibigay niya sa atin ng mga anak. Usually, Doc Mercy, yung mga HIFOR ba, ano ho ba yung maximum no na inilalabas niya yung anak niya, kumbaga? Sa ngayon, sir, sa dami na sa lawak na ng technology when it comes sa genetic improvement, So marami ng mga breeding companies na gumagawa niyan, So most probably yung mga kayang palabasin ng mga pinag-uusapan natin na puti na mga HIFOR na ito is lalo, meron tayong artificial insemination. So, minsan nakakaya niyang makapag-produce ng at least 24 na piglets. Pero nabubuhay naman yun lahat. Yun po. Dahil nga, ang sabi ko kanina, kung yung sa physical na katangian ng isang baboy, for example, yung iyong baboy is ilang pairs lang ng dede or suso yung meron niya. So, as much as possible, 14 pataas ang hinahanap nating dede ng magiging isa din sa inahin. requirements yun, 14 Yes pataas. po. So, papasok na dun sa inspection namin, ng grupo namin. Meron po bang below 14 po. mo? So, So, as much as possible din, wala ding mga inverted or patay na mga suso. Nang So sa gayon, i-check ninyong mabuti. yes no? po. Yung sa ma'am, no? Kasi
ang layunin ho nito is ibibigay sa mga mamaya, pag-usapan natin yung mga beneficiaries para ho sa livelihood assistance ho nila. Ano to, itong bibilin po ba ninyo is dapat wala pang record na nanganak? Yes, dahil nga sabi nga natin Oo. is guilt kasi Guilt siya. talaga, So oo. ibig sabihin dumalaga, balasang kumbaga Oo. pag ang tawag nila. So wala siyang record dapat na nanganak siya kasi Pero, dapat oo. guilt siya, sir. Paano ninyo At saka, ma-determine, ma'am? kasi kung nanganak na yan, sir, wala, yung edad na niya is nasa more than 5 months na, nasa 8 5 months na siya. months, So, ay more than, nasa 10 months na siya pag nanganak. So, ang hinahanap namin is nasa 5 months pataas at least nasa 80 kilos ang timbang. So, yun, makikita naman talaga dun sa itsura niya pa lang kung nanganak na to. Dun sa, yung sabi kanina ni Doc Mercy, dun sa suso pa lang niya, nakikita na pag nanganak na. Oh, sa mga late viewers ho, Liana, yung mga nagnanais magbenta ho no, ng high 4 ka mo na lang, breeder pigs, yung gilt, so ito yung hindi pa nanganganak. Ang criteria ho dyan, dapat high 4, 5 months, no, yung edad, nasa 80 kilogram, yung minimum. Ma'am. Minimum. Minimum. Oh, at 14 ang dede. Oo. 14 ang dede, pataas. bibilangin. Oo. Oh, paano kung 13 lang? Ay, Di ba pwedeng, di ba? Dapat kasi Sir Ezekiel sa Opo. pagpili pantay-pantay yung dede Oh, niya. pantay-pantay. Kasi kung hindi pantay-pantay, hindi maganda din yung distribution ng gatas. So dapat pantay-pantay din yung dede. Kasi Yes, meron Sir po yung mga Ezekiel. maliliit doon, no? Oo, meron kasi, yun yung maliliit yung sinasabi mo Oo. na yun yung patay. So, hindi rin pwede yun. So, yun nga yung magiging trabaho namin. Doon sa mga gustong magbenta sa Opo. sa Provincial Government of Isabela, kontakin nyo lang kami yung mga gustong magbenta at i-inspectin namin kung pasok kayo doon. O, tignan nyo na, no? Oo. Para kung pasado yan at dapat RSBSA registered ho kayo. So kung hindi kayo RSBSA registered, kung pasado ho kayo sa ibang mga criteria, hindi kayo qualified na magbenta. Ang tanong ho ngayon, Rano, sino-sino po ba yung mga bubuo ng team na mag-i-inspect sa mga baboy bago ho ito bayaran ho ng ating Provincial Government of Isabela? At gaano po kahigpit ang gagawing validation ho talaga natin? Ito ay ang composition po nito is of course magiging team leader nila si Doc Mercy dahil siya nga ang focal person ng programa na to. Kasama nyo yung kanila yung mga ibang pivot staff at ang livestock inspector ng munisipyo dapat kasama din sa pag-i-inspect. Kasi pag na-disperse din kasi natin yung mga baboy na yon ay sila din ang katuwang namin sa pagmo-monitor. So yun yung mga kasama naming mag-inspect dun sa magbebenta sa atin. Oo. Bago tayo dumako sa mga beneficiaries, sabi ho dito, paano po makaka-avail, ma'am, sir, gustong mag-alaga, pag-uusapan na ho natin. Ito na po, no? Ito na nga, Dra, no? Tapos na tayo ho, no? Again, i-wrap up lang ho natin yung mga criteria. Memorize ho natin yan. Dapat ang edad is 5 months. Then, ang minimum na kilo ho niya is 80. Dapat registered ho, no, na RSBSA. Kung hindi pa kayo rehistrado, pumunta lang ho kayo sa Municipal Agriculture Office ho ninyo para magpa-assist na magpalista. Kasi kailangan na, isa ho yan sa dokumento na kinakailangan ninyong ipakita para qualified ho kayong magbenta. At the same time, dapat 14 ho ang dede, no? Pataas. Nakakatawa man pero may explanation naman ho sila doktora para mabuhay ho yung mga anak ho nito. At the same time, dapat full-blooded, no, na high 4, hindi ho pwede ho yung May halong native. native. Oo, native ho at the same time high 4. Wala po ba akong na-miss, ma'am, na criteria? Okay na po. Okay. At syempre, dapat wala ho siyang ISF. Dapat Isusuri naman ninyo, no, dapat Dra? galing siya sa Oo. locally declared na ASF free municipality. Although Sir Ezekiel, meron naman kaming listahan dun sa mga free na mga municipality. Paano, ma'am, kapag hindi ho siya na-declare na free, but pwede namang i-undergo ho sa sa test? Oo. Meron naman kaming Meron po. kakayahan para i-test yung mga yun. Oo. Ang tanong ngayon, ma'am, mga ilan ho ba ang bibilihin? Siyempre, ito yung first time pa lang ho Oo. naman na programa. Ito ay first time nating programa. So nangangailangan kami ng 200 heads na gilt. Ito ay i-distribute natin sa buong province ng Isabela. So yun yung kailangan ho natin. So
sa lahat po ng gustong magbenta, please lang kontakin po ang PVET office through our hotline po. Oo, meron pa akong hindi pala nabanggit na criteria. Dapat hindi pa na-guilt nga, no? Guilt. Oo, yung dalaga. Ganun. Paano ma'am kapag hindi pala nabubuntis yung ibabalik niyo po ba? Kapag hindi nabubuntis yung ating nabili, Oo. kung isang taon na siya at hindi nabubuntis, mayroong mga pamamaraan naman na pwede nating palitan yun, Sir Ezekiel. Pero bago natin palitan yun, kumbaga ay i-assess mo na lang ating team kung talagang hindi talaga siya mabuntis. Ganun. Balikan lang ho natin, although napapiawan ho kanina, Doc Mercy, no? Nabanggit nga po ninyo na ito ay livelihood assistance through swine breeder dispersal. So bakit yung mga kababaihan sa kanayunan o rural women ang napili ho nating maging prioridad na maging beneficiaries po ng mga bibilhing breeder pigs ho natin? So, Sir Ezekiel, dahil nga ang nabanggit ni Doc kanina na itong programa na ito ay galing sa Gender and Development Fund. So, kaya ang main or ang ating priority na magiging beneficiary is yung mga rural women, so kababaihan sa ating mga rural community na particularly or pwedeng solo parent or yung mga low-income households. So, yun po. Kaya dahil nga po sa God Fund ito, so ang layunin po natin is mapaangat po natin ang kabuhayan ng ating mga rural women's. So, yun, through this swine enterprise po, swine raising enterprise. Mga solo parent, mga kababayan. Yung mga kalalakihan, wag ko kayong madismaya kasi malay ho ninyo, magiging maganda ho yung turnout ho nito o edi malay ho natin mag-extend pa ho. Pero ang tanong ho ngayon, ano po yung mga kailangang ihandang mga requirements ng mga beneficiaries ho natin? At least yung certification na talagang kasama siya dun sa mga poor family or solo parent. Solo parent. And then, Ma'am, sorry to interrupt you. How Yes. about 4Ps? yung mga purpose kasi ay may mga natatanggap ng mga programa ng gobyerno. So, sana yung wala pang natatanggap na mga low-income household or mga solo parent. And then, isa pa is yung ating, dapat sana is may existing siya na kulungan or may dati na siyang kulungan ng mga baboy para hindi na siya magkakaroon ng additional na expenses pag nabigyan siya. Dapat ba concrete, ma'am, na Hindi naman namin ninano na dapat yung kahit flooring man lang ang concrete. Yung sa kanyang mga wall niya is kahit mga locally available materials na lang sa atin. So ang kailangan pa niya is nakikitaan talaga na willing talaga siyang mag-alaga. Kasi kung gusto mo lang i-avail yung programa at hindi ka naman pala willing, paano magiging successful yung program na bibigay sa'yo? So, dapat maging willing ka. At least, RSBSA registered din sana. RSBSA. At kung hindi naman, ay pwede naman nating ipa-assist sa mouse office na mai-register sila once na nakuha na nila yung baboy kasi kakailanganin silang makaregister dahil nga yung ibibigay natin is ipa-ensure din natin siya sa PCIC. So, kailangan talagang RSBSA registered. Yun yung mga kakailanganin, sir. Grabe talaga yung pagmamahal ho ng ating punong lalawigan si Governor Rodito Albano. Gusto ho niya na wala hong naiiwan. No one is left behind. Kaya kinakailangan ho nating intindihin. Kung 4Ps beneficiaries ka naman, nakakatanggap ka na ho ng tulong, ibigay na ho natin sa iba, na kasi ang dami ding mga waitlisted ho ngayon, ma'am, na gusto maging member ng 4Ps. Ibigay na ho natin sa kanila. Pero ang tanong ho, ma'am, dahil nga sa poorest of the poor, syempre, kailangan ho yan ng mga gagastusin para masustain yung pag-aalaga ng mga baboy. Nabanggit po ninyo yung mga tungkol sa gastusin sa pagkain. Nakita ko ho kasi sa inyong proposal, Dra, na may kasamang mga suporta din. Hindi lang pala baboy yung ibibigay ho ninyo. Yes, sir. So, ayan, dun sa proposal po, bali ang layon po natin is bigay po ng ating mga breeder guild. At the same time, meron din po silang initial na isang bag ng breeder feed po para pang umpisa po nila.
And at the same time po, ayan, yung sa darak, Darak. po, Darak, oo. Maghahalo din sila ng darak sa kanilang pakain at tuturuan din natin sila kung paano yung paghahalo ng darak sa kanilang pakain bago sila bago sila makuha yung ibibigay natin na baboy ay mag-undergo muna sila ng training sa proper management, sa feeds and feeding, ganyan. Ituturuan din natin sila. Kaya nga, Sir Ezekiel, tawag dito ang binigay natin is for breeding. Kasi gusto natin at lalong-lalo ng ating Honorable Governor na yung livelihood na ibibigay natin sa kanila is pangmatagalan. Kasi nga, pag partner lang yan, pag nabenta nila, wala na, lalo na pag hindi na sila bumili ulit. Samantalang kung breeding kasi is pangmatagalan yan, pag once na nakapag-produce na sila ng biik, tuloy-tuloy na yan na magkakaroon na sila ng every 4 months, meron na silang income, kumbaga. Oo. So, hindi ito katulad nung, meron din yung mga dispersal no? During ASF ata, na kapag nanganak, parang ibibigay. So ito talagang solo. Buong buo sa kanya yung baboy. yes, Sir Ezekiel, kasi gusto nga ng ating governor na matulungan yung ating mga poorest among the poor, Yes. yung mga nasa laylayan talaga. Gusto niyang hindi sila napapabayaan. So gusto niya na mabigyan sila ng livelihood, additional na pagkakitaan. Kaya ito nga yung naisip natin na ibigay na programa sa kanila na hindi lang baboy yung kanilang matatanggap, kundi meron ding feed supplement. Nang sa ganon yung hindi na sila mamroblema kung saan Opo. sila kukuha ng kanilang ipapakain dun sa ibibigay nating alaga. So, yun nga, mayroon silang 1 bag of feeds at saka regular na supply ng darak. Oo, may si Weng Tomas Tumamaw, paano po kaya maka-avail? So mamaya, papunta na ho tayo sa exciting part, ha? Tumutok ka lang. So, yung ibibigay ho na libreng darak at may feeds din, mga ilang yung supply ho? 1 taon? Or Yes, Sir Ezekiel, hanggang makapagpaanak sila at sila. makapagwalay. Oo. Kasi pag nakapagwalay na ibig sabihin Iswalay mo. nakapag-win, oo. ano ba ang Ilocano na nakapagwalay? Oo. Nakapagpusing. Pag naipusing na nila yung nawalay na ang iyong anak, kapag hindi ka na naiwalay, hinahanap. parang ganun. Pag Wala. naiwalay na, Oo. naiwalay na yung anak ng kanilang baboy, ay at least ibig sabihin nakapagbenta na nun kapag nakapagwalay na sila. So, kung imaginein mo kung halimbawa yung baboy na nakuha nila is nag-anak ng 10 Oo. at naibenta nila yun ng 5,000 per head. So, magkakaroon na sila ng Mahal mo ngayon yung 50,000. piglets? 50,000. Mga magkano ba yung roughly ma'am? Pinakamababa. Nasa 6,000 na ngayon. 6,000. Naku, bakit mura yung bili nung 3,500 lang? Parang ganun. So, kung halimbawa, ganun lang, kung Oo. estimate lang natin na 5,000 at 10 heads yun, so 50,000 na yun. So, yun na yung time na alam natin na meron na silang pamumuhunan para pambili dun sa next na pag-anak ng kanilang alaga. Ito ngayon yung tanong ho nila, ma'am, no? Hanggang kailan mananatili sa aming poder yung itong pangganakan kung nadangarod Ilocano nga baboy. Hanggang kailan kasi malapit na din ho mag-December, baka mamaya election. Meron ho bang mga mga criteria na dapat sundin ng mga beneficiaries? Pare po ba niyo pa-explain, Doc Mercy? Oo. So, yun nga po, dahil dumalaga ito or breeder guilt. So, ang magiging agreement po natin ngayon is kailangan ang ating mga beneficiary ay mapaanak ito ng hanggang 5 o 6 oo. na tinatawag nilang parity. So, Oo. hanggang 5 o 6 na beses na panganganak. Sa isang taon po ba? Mga ilang beses po? So, may dalawa po. Dalawang beses. Parang din, no? Sa per cropping na, no? Sa, Parang dalawang beses si Sir Ezekiel. so, mga 2.5 years, pwede mo nang i-dispose. Yes po. Yes. Yun po ba yung pinakalimit mo or umaabot pa ng more than that? Yung Pag halimbawa, makikita mo kasi dun sa performance ng mga anak. Oo. Kung halimbawa, pang-6 or pang-7 at madami pa rin yung anak niya at malulusog pa rin, sir, pwede mo pa rin paanakin.
Pwede ka na Ganun, magnegosyante dyan, Oo, ha? pwedeng magnegosyante. Nanganak ng first time, 10, buhay silang lahat. O di, paanakin mo rin kung mga babae din lahat yun. Mga babae din pa usually yung mga anak ng mga high Halo-halo yan, sir. Mayroong lalaki, may babae. din. babae. Pero yung dominante, ma'am, ano po ba yung ano? Walang... Walang ano? Walang... pwedeng half-half, pwedeng mas madaming babae, pwedeng mas madaming Tsaka, lalaki. Ma-add ko lang po, Opo. sir. So, yun nga, itong ating mga beneficiaries, lalo meron na tayong SWAIB project or yung ating swine artificial insemination sa barangay. Opo. So, meron tayong naka-house na 8 boars po ng mga grandparents, so GP. So, ito po ay mga magagandang klasing barako na ito po ay yung mga kinokolektahan namin ng semilya para i-process into dun sa tinatawag nating for artificial insemination, yung sumpit na tinatawag. Ma'am, yung boar ba dapat high for din? As May much boar as din kasi na native eh. Parang, As much as possible sana, sir, is high for din. High for din. Para mas maganda yung iaanak. So, yun nga yung sabi ni Doc Mercy, dahil nga existing na rin yung ating AI, SWAIB or Swine AI sa barangay project dun sa Kabagan Breeding Station na nagproproduce na tayo ng similya para sa artificial insemination program natin, ay yung ating mga beneficiaries ay pwede ding makapag-avail ng free na AI sa kanilang mga alaga pag dumating yung time na pwede nang asawahin yung mga alaga nila. hindi naman sa pinapangunahan ko mga drano kasi ang first step pa lang dito sa programa dito is bibili ho muna tayo. Then after that, we are going to determine na sino-sino ba yung mga beneficiaries. May monitoring team din ho ba kayo? Kung may monitoring team ho kayo sa mga validation team, sa mga magbebenta, meron din ho ba sa mga mag-aalaga? Meron, sir. May regular monitoring kami dun sa mga dispersal namin. Monthly ang monitoring nito. Lalong-lalo na yung sabi ko nga, sir, is bibigyan natin sila kasi ng additional na feed supplement na darak. So talagang mamomonitor natin siya. Hindi lang monthly, baka twice a month is makikita natin, mamomonitor natin yung ating ibibigay. Kung mari ho si solo parent A, nanganak na ho ng isang beses yung kanyang baboy, pwede ho daw ho ba niyang ipamigay yung iba sa mga kakilala ho niya na mga kamag-anak? Yung anak niya, sir? Oo. Yung anak nung... Yes po. Nasa kanya na yun, sir, kasi nga livelihood assistance natin yun kung gusto niyang magpamigay. Pero kung ako naman, syempre pangangalagaan ko yun dahil ito yung additional na pagkakakitaan mo yun eh. So kung ipamimigay niya, di nasa kanya na well yan. and good. Paano kapag na siya, no? Na pressured, no? Malapit na ho kasi December. Na-election ho niya, isang beses lang nanganak. So, ang irarason ho niya meron pa namang may mga inahin pa naman dyan na pwedeng mga anak. Pag gano'n ang mangyayari, Sir Ezekiel, siguraduhin niya na talagang ituloy-tuloy niya yung programa, yung pag-aalaga niya ng baboy. Dahil nga ang objective talaga ng program nito is mayroon siyang continuous na pagkakakitaan na livelihood as yung pag-aalaga ng baboy. Oo. So, pag gano'n na nabenta niya, dapat bumili siya ulit ng aalagaan niya na papaanakin. Oo. Para hindi mawala yung programa. Yes po. Kung kanina nabanggit natin yung mga criteria naman o qualifications na mga pwede hong magbenta. Ito naman, ano pa ho, aside sa solo parent, ano pa ho yung mga other qualifications na mga tinitignan ho nating pwedeng maging beneficiary, Doc Mercy? Yun nga po, dahil nga ulitin natin, God fund ito. So, ang talagang priority natin sa programang ito is ang mga kababaihan sa ating rural community. So, solo as much as parent. possible, yun nga, solo parent and yung mga nasa laylayan na sinasabi ni Doc na low-income households. Oo. So, yun talaga ang tinatarget natin dito ng mga beneficiaries. At sir. hindi siya for-piece beneficiary. Yes po. Oo. At the same time, RSBSA din registered. Ano pa ba? Ma'am, paano kapag solo parent pero yung anak niya is may trabaho na? 'Di ba, sir, kung Poorest of the poor talaga. yes, poorest of the poor. Yun talaga ang gustong matulungan ng Okay. ating governor na
poorest among the poor dapat sana ang makapag-avail ng program na to. Oo, naman, no, kung mayroon ho kayong mga nakukuha na ng tulong, bigay ho muna natin ho sa mga masigit ho na nangangailangan. At maghintay ho tayo ng time ho natin. Na, Kasi nga, baka sakali. yung initial pa lang naman ito, sir, Oo. pag maganda itong programa nito, baka mauulit pa. at Naman, oo, madadagdagan. sana. Oo, kaya, Ang Yan. tanong ho ngayon, ma'am, paano ba? Kunwari, nakikinig ko yung solo parent ako. Mukhang pasado ho ako sa mga qualifications na yun. Ano yung dapat kong gawin? Unang step na kanyang gagawin ho, Dra. unang-una is pwede na siyang mag-letter of intent sa amin na gusto niyang mag-alaga para ma-validate namin kung talagang kasama siya dun sa mga criteria na nandun sa mga qualification ng magiging beneficiaries. Attaching the documents. Documents, oo, yes, yung sir. supporting Oo. document. Sa opisina ho niyo isasumite or saan ho ba, ma'am? Pwedeng idiretso niya sa office or pwede naman niyang idaan sa Municipal Agriculture Office. Ganun, sir. Oo. Kasi katuwang ipa-endorse natin pwede namang i-endorse ng Municipal Agriculture Office na nakandun na yung lahat ng mga requirements. Kasi katuwang natin ang Office ng Agriculture na mag-monitor pag nakakuha sila ng mga program natin. Oh, sige. At syempre may number ho dyan, no? Flash natin ulit, no? Yan yung PVET hotline. So kung kayo ho'y kwalipikado ho na magbenta at kwalipikado ho maging beneficiary, don't hesitate, no? Natawagan ho ang 0917-152-3637. Baka meron ho akong hindi ho na tanong na karagdagan ho sa proyekto ho ito, programa ito, Dra. Siguro po when it comes dun sa monitoring, Doc, bali, hindi lang basta monitoring ang gagawin namin, Sir Ezekiel. So, tuloy-tuloy pa rin yung support kahit na matapos na yung taon ng pag-aalaga nila. Kung kailangan pa rin nila ng technical guidance o yung assistance namin sa Provincial Veterinary Office, open lang po yung aming tanggapan. And when it comes yun nga, yung sa disease prevention, ayan, nandyan lang po kami para umalalay at gumabay sa kanila. Malay ho ninyo, mapalaki yun. Yung iisa lang, magkakaroon ako ng piggery na yung ilang kahon ba yung mga... Yung talagang pang backyard na siya na Oo. 10 saw level na sila. Oo. Ganon. Ang negosyo mo na lechonan, ganon. Sir. At saka, Sir Ezekiel, dagdag ko Opo. lang, yung mga ibibigay natin na mga guilt is, after na makuha nila is, magkakaroon yan bibigyan natin yan ng assistance through babakunahan natin sila, ide-deworm, para, kumbaga, i-prepare natin sila bago natin sila i-breed. So, Oo. yun ang isang responsibilidad din ng office natin. Oh, nako, wag kayong mag-alala. Nandyan ho pala, nakaagapay ang PVET. Sana all, no? Sana all na lang. Pero, syempre, para ho ito sa ating mga kababayan na walang-wala, ang hangad ho ng aming governor dito Albano, na lahat ng ating mga kababayan ay mayroon hong pagkakakitaan. Anyway, maraming salamat mga Dra, no? Siguro, mensahe na lang ho ninyo sa ating mga kababayan, yung mga still, meron pa rin mga agam-agam, tanong. Go ahead ho, ma'am. Thank you so much, Sir Ezekiel. Sa lahat po ng gustong magbenta ng pang-breeder guilds, kontakin nyo lang po ang aming opisina. At saka dun sa gusto namang mag-avail ng programa nito, itong livelihood assistance para sa mga rural women, ay ganun din po, kontakin nyo din po ang aming opisina. 24/7, mayroon pong sasagot po sa inyo. Doc Mercy? Siguro nabanggit na lahat halos ni Doc yung kailangan malaman ng ating mga manonood. Siguro isang paalala na lang na when it comes sa pag-aalaga po natin ng ating mga hayop, siguraduhin pa rin natin na yung biosecurity measures sinusunod pa rin natin dahil andyan lang po ang ASF, andyan lang po siya sa paligid. Kaya maging kailangan maging handa pa rin tayo para nang sa ganon hindi po masayang yung pinagpaguran natin na kabuhayan. So yun lang po siguro, sir.
Okay, bago tayo tuloy recap na lang sa mga late viewers. Yung mga qualifications ho na pwede ho magbenta ho ng baboy na high 4, dapat ho edad 5 buwan at merong minimum ho no na timbang na 80 kilograms. Dapat ho registered ho no na RSBSA. At the same time, dapat ho ay full-blooded ho na high 4 ho yun. At the same time, dapat ho 14 ho ang dede. No? I-check ho ninyo yan hong mabuti. At the same time, nasa lugar ho kayo ng ASF free. Kung hindi man ho kayo ASF free, wag ho kayong mag-atubili na lumapit pa rin. Pwede naman hong isa ilalim ho sa test yung mga alaga ho ninyo. At the same time, no, kumontak ho kayo sa hotline 0917-152-3637. At ayan, yung mga qualifications. Sa qualifications ho naman na maging beneficiary, solo parent ho yan, syempre mga kababaihan. At the same time, dapat rehistrado ho siya ng RSBSA. Hindi ho siya 4-piece beneficiary. Kinakailangan ho no, na meron ho kayong kulungan. Kulungan sa inyong mga backyard. Ano pa ma'am yung beneficiaries? Willing talaga siyang mag-alaga. Willing mag-alaga. Talagang O hindi ho willing. sa pilitan. Sa pilitan. Okay? At lumapit ho kayo sa mga municipal agriculture office ho ninyo. O di kayo lang tawagan ho ang ating numero 09, yung ating hong PVET hotline 17152-3637. Pag pa merong tumawag ho, ma'am, pwede ako ho ay pwedeng beneficiary, qualified ho ako doon. Pwede ho ba ninyo akong puntahan para i-validate? Ganun. Yung tatawag, sir. Opo. Kukunin namin yung number, then tawag dito, i-verify namin kung talagang taga dun siya bago namin puntahan. So, kasi baka naman meron lang yung nagpa-prank. Oo, huwag kayong mag-prank ha. Seryosong usapin ho ito. Yes. Huwag hong ganyan. Anyway, maraming salamat Dr. Mercy Arcana, ang ating veterinarian tree, at Dr. Helen Sevilla, ang ating provincial veterinarian, sa napakalinaw ho no na pagpapaliwanag. Tunay nga kapag ang gobyerno at mamamayan ay konektado, ang pag-asenso ay sigurado. Mga ka-Isabelenyo, isang malaking oportunidad ho ito ha, para ho sa ating mga kababaihan. Hindi lang ho ito basta pamimigay ho ng baboy. Ito ay pagbibigay ho ng kakayahan at kaalaman para ho sa isang mas matatag ho na bukas. Kaya sa ating ho mga kababaihan, makipag-ugnayan ho kayo sa inyong mga municipal agriculture office o direkta ho sa provincial veterinary office para ho sa programa hong ito. At bago tayo tuluyang mamaalam muli, ay isang mahigpit ho na yakap at pasasalamat ho sa inyong lahat na naging bahagi ho namin, no? Kabahagi ho namin sa unang taon ho ng ating anibersaryo rito ho sa Isabela Broadcast Center. Ang tagumpay ho ng IBC at ng programang ito ay hindi magiging posible kung wala ang suporta at vision ho ng ating butihing ama ng lalawigan, Governor Rodolfo Rodito Albano III, at syempre ang ating ho masipag ho na Vice Gobernador, Vice Governor Kiko D. Sila po ang nasa likod ho ng hangaring ito na ilapit ho ang gobyerno sa puso ng bawat mamamayan. Maraming salamat din po no sa gabay at pamamahala ho ng aming katuwang sa Provincial Information Office sa pangungunahuyan ng ating masipag na Information Officer, Attorney Elizabeth Binag, at sa buong team na katuwang ho natin linggo-linggo. Higit sa lahat, salamat ho sa inyo mga ka-Isabelenyo na patuloy na sumusubaybay at nagtitiwala sa aming serbisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit tayo patuloy na sumasahimpapawid. Huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating hong YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamalang palalawigan ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ho ng pamalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo.